Misericordiam fratres carissimi. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay may paghahambingin tayong dalawang uri ng katauhan. At ito ay ang divino at ang babaylan. Meron kasi tayong isang kaibigan mga ka-horror na nag-comment at nagtanong siya doon sa isang video natin na in-upload dito sa ating YouTube channel. At ito ang tanong niya. Ka-horror, ano po ba ang pinagkaiba ng divino at babaylan? At yan nga mga ka-horror ang sasagutin natin at ipapaliwanag natin ang pagkakaiba ng divino at ng babaylan mga ka-horror. Bali sa mundo ng lihim na karunungan, madalas na nagtatagpo ang dalawang uri ng katauhan mga ka-horror na parehong iginagalang at kinakatakutan, ang babaylan at ang divino. Sa unang tingin mga ka-horror, maaaring isipin ng marami na pareho lamang sila dahil kapwa silang may kakayahang humawak ng mga kapangyarihang hindi nakikita at nagpapagaling ng mga karamdaman o sumasalba ng mga tao mula sa kapahamakan. Ngunit kung sisilipin ng mas malalim ang kanilang pinagmulan, paraan ng paggamit ng kapangyarihan at ang pinagmulan ng kanilang espiritual na lakas ay malinaw na magkaiba sila at nagtataglay ng kani-kaniyang pagkakakilanlan na hindi maaaring ipaghalo. Ang babaylan mga ka-horror ay maituturing na pinakamatandang figura ng espiritualidad sa ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila. Siya ang daluyan ng mga sinaunang ritual, awit, sayaw at orasyon na nakaugnay sa mga anito at diwata. Ang kapangyarihan ng babaylan ay nakaugat sa kalikasan, sa hangin, apoy, tubig at lupa, at sa ugnayan niya sa espiritu ng mga ninuno. Kapag may nagkasakit, tatawagin siya hindi lamang upang maglagay ng halamang gamot, kundi upang makipag-usap sa mga kaluluwa ng may sakit. Alamin kung bakit ito nagkasakit at kumbinsihin ang espiritu na ibalik ang sigla ng katawan. Ang ritual ng babaylan ay puno ng sayaw, awit at usok mula sa mga insenso o mga dahon. Ang kanyang poder ay likas, dumadaloy sa pamamagitan ng dugo, lahi at panata. Samantalang ang divino mga ka-horror ay lumitaw at lumakas sa panahon ng Kristyanismo. Sa pagdating ng mga misyonerong Kastila, unti-unting pinalitan ang katutubong paniniwala ng pananampalataya sa Diyos, mga santo at sa simbahan. Ngunit hindi tuluyang nawala ang lihim na karunungan ng ating mga ninuno. Sa halip, ito ay nahalo at nagbunga ng kakaibang anyo ng esoterismo na nakabatay sa Kristyanismo. Dito pumasok ang katauhan ng divino. Isang taong nagtataglay ng mga dasal, orasyon at poder na ang pundasyon ay ang banal na pangalan ng Diyos, ng mga anghel at ng mga santo. Kung ang babaylan ay sumasangguni sa mga diwata at kalikasan, ang divino naman ay dumedepensa gamit ang mga salitang Latin, mga dasal mula sa libro sekreto at mga simbolo ng pananampalataya tulad ng krus, medalyon at agimat. Isa sa pinakamalinaw na pagkakaiba ng dalawa ay ang pinagmumula ng kapangyarihan. Ang babaylan mga ka-horror ay humuhugot ng lakas mula sa kalikasan at sa mga puwersa ng paligid. Ang divino ay humuhugot naman ng lakas mula sa Diyos at sa mga makalangit na entidad. Sa praktikal na gamit naman mga ka-horror ay makikita rin ang kanilang kaibahan. Kung may isang baryo na tinamaan ng salot noong unang panahon, ang babaylan ang tatawagin upang magsagawa ng ritual at magsakripisyo ng manok o baboy bilang alay sa mga anito upang mawala ang sakit. Ngunit kung ang isang tao naman ay sinasabing ginugulo ng masasamang espiritu o aswang, ang divino ang siyang hahanapin dahil sa kanyang orasyon na kayang magsunog ng demonyo at magtaboy ng maligno gamit ang banal na pangalan ng Diyos.
Pagdating naman mga ka-horror sa larangan ng kaalaman, ang babaylan ay mas nakatuon sa balansing ugnayan ng tao at kalikasan. Siya ang tagapamagitan ng lahat ng elemento at ng kaluluwa ng mga namatay, samantalang ang divino ay mas nakatuon sa espiritual na digmaan, ang pakikipaglaban sa mga puwersa ng dilim sa tulong ng makalangit na bertud. Kung baga, sa isang hukbo, ang babaylan ay ang mga manggagamot at tagapagpanatili ng balanse, samantalang ang divino ay ang mga mandirigmang pari na hawak ang espada ng pananampalataya. Mahalaga ring banggitin mga ka-horror ang kasarian at katauhan. Kadalasan ang babaylan ay babae, bagamat may mga lalaking babaylan din. Sa sinaunang lipunan, ang babae ay kinikilalang mas malapit ang ugnayan sa kalikasan at sa paglikha ng buhay, kaya't sila ang naging pangunahing sisidlan ng mga kapangyarihang espiritual. Ang divino naman mga ka-horror sa kabilang banda ay mas karaniwang lalaki, sapagkat kaugnay siya ng kapangyarihan ng pari o espiritual na otoridad ng simbahan. Ngunit sa lihim na karunungan, ang kasarian na hindi hadlang. Ang tunay na batayan ay ang galing at lalim ng pagkakaunawa sa mga poder. Pagdating naman mga ka-horror sa mga gamit at kasangkapan, muling lumilitaw ang malinaw na kaibahan. Ang babaylan ay gumagamit ng mga halamang gamot, insenso, awit, sayaw at alay. Ang divino naman ay gumagamit ng agimat, medalyon, librong sekreto at mga orasyon sa Latin. Ang isa ay mas nakaugat sa kalikasan at ritual. Ang isa ay mas nakaugat sa salita at espiritual na pananalig. Ngunit kahit magkaiba sila mga ka-horror, may isang punto kung saan nagtatagpo ang babaylan at ang divino. Pareho silang naglilingkod sa kanilang kapwa at pareho silang nagsisikap na hadlangan ang kapahamakan. Ang babaylan ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbabalik ng balanse ng buhay ng tao. At ang divino ay nagtatanggol gamit ang kapangyarihan na makalangit na salita. Sa ilalim ng kanilang pagkakaiba, kapwa sila nagsisilbing tagapag-ingat ng isang tradisyon ng kapangyarihang espiritual na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng lihim na karunungan. Sa modernong pananaw naman mga ka-horror, maaari nating sabihin na ang babaylan ay representasyon ng ating katutubong ugat, isang paalala ng ating koneksyon sa lupa at sa mga ninuno. Ang divino naman ay representasyon ng ating pagbabagong espiritual sa ilalim ng impluensyang Kristiyano. Magkaibang landas, magkaibang pinagmulan, ngunit parehong bahagi ng iisang tradisyon ng hiwaga na tinatawag nating lihim na karunungan. Kaya sa huli mga ka-horror ay masasabi natin na ang babaylan ay tagapag-ingat ng sinaunang kaluluwa ng lahi, at ang divino ay tagapagdala ng makalangit na liwanag ng bagong pananampalataya. At bilang pagtatapos ng ating paglalakbay sa hiwaga ng babaylan at divino, isa lamang ang dapat tandaan mga ka-horror. Ang kapangyarihan, gaano man ito kalaki at may kaakibat na pananagutan, ang lihim na karunungan ay hindi laruan kundi isang apoy na dapat hawakan ng may paggalang. Sa maling kamay, ito'y maaaring maging sumpa, ngunit sa pusong tapat, ito'y magiging gabay, tanglaw at kalasag laban sa dilim. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.